Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Sa umaga po na ito, na patuloy po tayong binibigyan ng pagkakataon na mag-aral ng Kanya po mga salita at manalangin. Salamat po sa Panginoon. Tunay nga na ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Tayo mga Christian, pagka tuwing Lunes, parang nakatapos lang ng atin pong Sunday service, dumadanas tayo na iba't ibang mga pagsubok. Kaya mabuti na sa araw po na ito, patuloy po tayong lumapit po sa Panginoon. Yan po natin, sabayan po natin itong awitin po na ito. Sa buhay ko'y aking dalangin. Hallelujah. Sa buhay ko'y laging dalangin na magamit mo sa iyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kang makilala, Hari at Panginoon na lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko, na maialay sa iyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa iyo lamang ibibigay. Sa kalooban mong banal, tulungang manatili upang ako sa iyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa iyo. Jesus, ito ang samo ko. Hallelujah. Laging dalangin na magamit mo sa iyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kang makilala, Hari at Panginoon na lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko, na maialay sa iyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa iyo lamang ibibigay. Sa kalooban mong banal, tulungang manatili upang ako sa iyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa iyo. Jesus, ito ang samo ko. Hallelujah. Tulungang manatili upang ako sa iyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko. Hallelujah. Jesus, ikaw ang samo ko. Higit sa anumang bagay, Panginoon, ikaw muna, Christ. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon.
Dalayan ko po, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagsama sa gawain po na ito, na sa amin pong pagbabasa at pagbubulay-bulay na inyong mga salita. Dalayan ko po, kayo po ay makapangusap po sa amin. Salamat po sa inyo, Ama. Yan niyo po, Panginoon, na makamta namin ang kalakasan at kapayapaan. Ang pananampalataya, Panginoon namin, ay patuloy pang madagdagan kagaya ng lingkod po ninyo nagsasabi. Dagdagan niyo pa ang aming pananampalataya, Panginoon. Salamat po sa inyo, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Salmo chapter 44. Salmo chapter 44 verse 1 hanggang 8. Bulay-bulayan po natin ito pong salita po na ito. Salmo chapter 44 verse 1 to 8. Babasahin ko po yung 1 to 3. Tapos dahan-dahan po natin ito basahin. Sabi po dito, O Diyos, narinig namin mula sa aming mga ninuno ang tungkol sa mga ginawa ninyo sa kanila noong kanilang kapanahunan. Matagal ng panahon ang lumipas. Ang mga bansang hindi naniniwala sa inyo ay pinalayas nyo sa kanilang mga lupain at pinarusahan, samantalang ang aming mga ninuno ay itinanim nyo roon at pinalago. Nasakop nila ang lupain hindi dahil sa kanilang mga armas. Nagtagumpay sila hindi dahil sa kanilang lakas, kundi sa pamagitan ng inyong kapangyarihan, pagpapala at kakayahan, dahil mahal nyo sila. Napakagandang salita po ng Panginoon. Dito makikita po natin ang nagsulat ay patuloy na, sabi nga sa aming mga kabataan, hindi pa makaget over. Hindi pa siya makaget over. Pagka muling naaalala yung mga ginawa po ng Panginoon sa bayan ng Israel, kung paano po sila dineliver mula po sa Ehipto at ginabayan ng Panginoon sa pagpunta po nila sa lupang pangako. Dahil pagdating nila sa lupang pangako ay merong mga hindi kumikilala sa Panginoon. Mga bansa na established, mga bansa na meron ng mga militar, no? Bansa na meron ng pagkilos. At kailangan nila itong i-drive out doon sa pinangako ng Panginoon. Pero bago pa sila pumunta doon, sinabi na ng Panginoon na kasama nila ang presensya niya, kasama nila ang Panginoon. At pinatunayan ito ng Panginoon maging sa disyerto. Dito sa verse 1, balikan po natin. O Diyos, narinig namin mula sa aming mga ninuno ang tungkol sa ginawa niyo sa kanila. Napakahalaga po para po sa ating pong mga pastor at maging sa atin pong mga elders ng church. Napakahalaga po ng ating pong mga patotoo. Katulad po ng sumulat, yung kanilang mga ninuno ay ipinasa. Naalala ko po ang Panginoon ay nag-uutos na ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usap-usapan nyo ito sa yung mga utos ng Panginoon. Ipasa ninyo para hindi makalimutan yung mga dakilang gawa ng Panginoon. Ang tungkol sa mga ginawa nyo sa kanila noong kanilang kapanahunan. Matagal ng panahon ang lumipas. Dahil yung mga patotoo po natin ay palagi po yung bago. At palaging magdudulot ng pananampalataya sa iba para maniwala din yung iba sa kanilang mga sitwasyong pinagdadaanan. Napakahalaga ng patotoo, napakahalaga ng pagpapahayag. Honoring God sa kung ano yung ginawa niya. Na yung mga bibig po natin ay hindi titigil sa pagpapaalala sa mga tao ng Diyos ay dakila at makaya at makapangyarihan. At ang ginawa daw ng Panginoon po dito sa verse 2,
yung mga bansang hindi naniniwala sa inyo ay pinalayas nyo sa kanilang mga lupain at pinarusahan. Makikita po natin na yung mga tao po kasi na nakatira doon sa lupain po na yon ay mga tao na malayo ang buhay sa Panginoon. So, pinaalis sila ng Panginoon. Alam niyo po, minsan, sumisimbolo rin po ito sa atin pong pangangatawan na may sakit. Minsan, merong mga espiritu na nagdudulot, sa mga espiritu na nagdudulot ng karamdaman. No, sa atin pong mga relationship, sa atin pong trabaho, minsan may pangako ang Panginoon. Kaya nga lang, merong mga espiritu na at work sa atin pong buhay. At kailangan po itong palayasin din. At nung panahon po nila, naranasan po nila yung dakilang pagkilos ng Panginoon. Pinalayas ng Panginoon yung mga nakatira doon sa lupain na pinangako niya. Samantalang, ang aming mga ninuno ay itinanim nyo roon at pinalago. Ano pa matututunan po natin dito? Sabi, yung isa pinalayas, yung isa naman itinanim. Matututunan po natin po dito yung kaalaman na may kakayahan ang Diyos magpalayas at magpapasok. May kakayahan ang Diyos bumunot at magtanim. No, inaalala nitong manunulat, nitong awit po na ito, yung kakayahan ng Panginoon pumatay at bumuhay, magparami at magpakonti. Na kayo, Panginoon, you have control in all things. Ganun ka makapangyarihan ng Panginoon. Siya na kayo ay kaya niyong pagpasyahan kung sino ang lalago, kung sino ang mawawala sa usapan. Eh, salamat sa Panginoon. Sabi nito, sa verse 3, nasakop nila ang lupain. Kaya yung mga anak ng Panginoon, nasakop nila. Bakit? Naging pabor ang Panginoon sa on their place. On their side. Naging pabor ang Panginoon sa kanilang side. Dahil sila ay bayan ng Diyos. Nasakop nila ang lupain. Hindi dahil sa kanilang mga armas, nagtagumpay sila, hindi dahil sa kanilang lakas. Meron palang pagtatagumpay na walang laban. Meron palang victory na hindi ikaw ang lalaban. Kundi sa pamagitan ng inyong kapangyarihan, pagpapala at kakayahan. No, pagka kumilos sa iyo God's power, God's blessing or favor, at pagka ang isang tao ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataong maranasan yung God's ability, meron palang pagtatagumpay na hindi mo kailangan lumaban. So, inaalala na itong manunulat, pinapaalala sa atin ng salita ng Panginoon na higit na tagumpay yung maaari natin makamtan sa atin pong Panginoon. Dahil daw, mahal ninyo sila. Sabihin, yung kapangyarihan, yung pagpapala at kakayahan ng Panginoon ay pinaparanas niya dulot ng kanya pong pag-ibig dun sa mga tao. Mga kapatid, ngayong umaga po na ito, nais ko pong sabihin po sa bawat isa sa atin, mahal po tayo ng Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. At handa po siyang magpadala ng pagpapala, ng kapangyarihan. Handa po siyang mag-intervene, makipaglaban po para sa atin. Marami tayong mga laban ngayon na higit sa ating kakayahan. Pero wag po natin kakalimutan na meron po tayong Diyos. He having our back. Nandyan lang ang Panginoon. Sabi dito, verse 4, O Diyos, kayong aking hari na nagbigay ng tagumpay sa amin na lahi ni Jacob. Ang tagumpay po natin, ang laban po natin sa pagiging Kristiyano ay hindi po sa atin. Ang tagumpay po ay ibinibigay sa atin po ng Panginoon. Kaya tama na tayo po ngayon sa umaga po na ito ay lumalapit sa Panginoon. May sa ating pananalangin, pagpe-pray po natin yung camp sa Door of Faith, Taiwan na nalalapit na po. Humihingi po kami din ng panalangin dahil patuloy na kumikilos ang Panginoon po sa lugar ng Taiwan.
At naniniwala po tayo na pagkilos po na yon ay kailangan natin panalangin. Dahil hinadlangan ng kaaway yung gawain na patuloy na magamit ng Panginoon. Lalo na po yung mga buhay ng mga tao. Sa verse 5, sa pamamagitan nyo, pinatumbat, tinapaktapakan namin ang aming mga kaaway. Mahirap kasi dumating yung pagkakataon sa atin na pagkatapos ng tagumpay, pagka nakuha mo na yung panalangin mo, kapag naranasan mo na yung breakthrough, bigla mong masabi, ay, buti na lang tiniis ko. Ha? Nakalimutan mo yung biyaya ng Panginoon na nagtawid sa'yo. Minsan para kasing pagka nagtagumpay tayo at meron tayong ambag, meron pang tendency na maisip po natin na dahil sa ating kakayahan, kaya natin nagagawa yung isang bagay. Kaya natin naabot yung isang bagay. Naalala ko po sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8. Buksan ba natin? Sige, may oras pa. Deuteronomy chapter 8. Verse 11. Sabi po dito, ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon na inyong Diyos. At huwag niyo susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakakakain na kayo at nangabusog, at kapag nakapagtayo na kayo ng maayos na matitirhan, at dumami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto at mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na iyon, pero binigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Sabi ng Panginoon dito po sa verse 14, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos. Siguraduhin ninyo na huwag tayong magyayabang. Huwag mong makakalimutan na nakarating ka dyan sa iyong journey of faith. Marahil sa ating pagtatrabaho, marahil sa ating pag-aaral, pwede nating konting take credit sa ating sarili, sa ating paggising sa umaga, sa ating pagpasok. Pero sa ating faith walk, wala po sa ating nakapagpatuloy kung hindi pinasagana ng Panginoon yung kanyang biyaya. Walang church na makakapag-proudly say na, ay, sa amin pong patapatan sa Panginoon, nakakapagpatuloy po kami. Hindi, maraming pagkakataon. Binigo natin ang Panginoon, maraming pagkakataon, end of the line na tayo, hindi na kaya ng ating mga kakayahan. Bakit? Ang tao ay limitado. Ang pag-iisip natin, ang tithes and offering, limitado. Yung ating katalinuhan ay limitado. Yung ating mga lakas ay limitado. Kaya sa atin pong paglakad sa Panginoon, hindi natin po kayang ipaglaban po. Sa Panginoon lang po natin nakukuha ang tagumpay. Balikan po natin yung Salmo. Sabi po dito sa Salmo 44. Verse 5. Sa pamamagitan nyo, pinatumbat, tinapaktapakan namin ang aming mga kaaway. Hindi ako, verse 6 po, hindi ako nagtitiwala sa aking espada. At pana upang ako'y magtagumpay. Palitan natin. Hindi na ako nagtitiwala sa aking diploma sa Bible School. Hindi ako nagtitiwala sa aming bagong sasakyan. Hindi ako nagtitiwala sa aming sound system. Hindi na ako nagtitiwala sa kung ano yung natututunan ko sa Biblia, kundi yung revelation din na binibigay ng Panginoon. Minsan kasi, pagka natuto na tayo sa Biblia, oh Lord, okay na, wag niyo na po akong samahan. Kaya ko na po to. Alam ko na eh. Kailangan mo pa rin ang pagsama ng Panginoon. Ang salita ng Diyos na pagka hindi niya in-empower, walang mangyayari. Sabi niya, hindi sa espada, hindi sa pana, hindi kung anong meron ka, hindi yung kung ano yung paghahanda mo. Verse 7, dahil kayo ang nagpapatugumpay sa amin, hinihiya nyo ang mga kumakalaban sa amin.
hinihiya nyo. Sino daw ang napapahiya po? Ang kalaban ng Panginoon. Kaya kung ang laban natin po ngayon ay sa paglaban ng kalooban ng Panginoon, ipaglaban mo yung kalooban ng Panginoon. Sa dulo, hindi ka mapapahiya. Lakasan po natin, let us stretch out our faith. Kung para sa mga anak ng Diyos, panampalatayanan mong hindi ka iiwan ng Diyos. Kung para sa gawain po ng Panginoon, tumayo po tayo matibay, mga kapatid. Hindi po tayo mapapahiya. Ang dulo palagi ng pagkampi sa Panginoon ay tagumpay. Amen. Glorify Taiwan. Manampalataya po tayo sa Panginoon na patuloy siyang gagawa sa atin. Hinihiya nyo ang mga kumakalaban sa amin. Yung mga pagkakataon na yung bibig ng atin pong mga kaaway, sila Satan, and even unreasonable men, and even men who doesn't believe in God, no, they mock tayo, no? Nagsasalita sila, they persecute us, they laugh at us. No? May ugali po kasi yung mga taong wala sa Panginoon. May ugali yung mga taong wala sa Panginoon. Mahilig silang sabihin ito. Nabasa nyo na po ba sa Salmo na, "Oh David, where is your God?" Oh, nasa na ang Diyos mo? Pagka nagkakagulo-gulo na yung buhay ng isang anak ng Panginoon, oh, nasa na? Sinasabi mo, ngayon mo sabihin sa amin. Pagka dumadanas tayo ng mga pagsubok at kapighatian at naiiyak tayo sa hirap ng ating mga sitwasyon, na para bang bumubulong ang mga espiritu, masama espiritu sa atin na, o yan, naglilingkod ka pa sa Panginoon, ganyan na nangyari sa'yo. Where is your God? Yung tanong na where is your God, hindi po tayo ang sasagot. Ang Panginoon po ang sasagot nun. Here I am. Ito ako. At darating ang Panginoon na makapangyarihan at patutunayan ang kanyang pagsama. Mga kapatid, sa oras po na ito, dalayan ko po sa Panginoon, patunayan ng Panginoon ang kanyang pagsama po sa inyo. In the name of Jesus. Dalayan ko po, maranasan po ninyo ang pagsama ng Panginoon sa inyo pong trabaho, sa inyo pong ministry, sa inyo pong pagiging magulang o family man, sa iyong pag-aaral, kapatid, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, maranasan mo po ang pagsama ng Panginoon. At sabi niya sa verse 8, last, "O Diyos, kayo ang lagi naming ipinagmamalaki. At pupurihin namin kayo magpakailanman." Ang dulo ng lahat ng tagumpay is to glorify God. Wala talagang sa atin. Hindi yung armas natin. Hindi yung kaisipan natin. Hindi yung ating paghahanda. Hindi yung ating lakas. Ipinanalo tayo ng Panginoon. Kung aalalahanin natin kung paano tayo nagkaroon ng kaligtasan, napakadali para sa atin po. Kung ikukumpara tayo sa dinanas ng Panginoon para sa atin. Grace is so rich and free. Our salvation is so rich and free. Tinanggap natin ito hindi sa kung anumang ating ginawa, kundi dahil sa atin lang pagsampalataya sa Kanya. Kaya kung tayo ay pinagtagumpay ng Panginoon, John chapter 16, tatagan ninyo inyong sarili, tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpay, dadanas kayo ng paghihirap sa mundo, ngunit alalahanin ninyong napagtagumpayan ko na ang mundo. Ipinagpanalo tayo po ng Panginoon ng laban. Yung ating mga kasalanan nga nahirapan tayong labanan po. Pero yung kasaganaan ng kanyang biyaya, nagkaroon po tayo ng kakayahan na magtagumpay, not on our strength, but by the grace of God, through the power of the Holy Spirit. By the grace of God, through regeneration, through sa pagbabago na ginawa ng Panginoon. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Yung pagkilos, yung paggawa ng Panginoon sa buhay natin, na ipanalo natin yung laban ng kasalanan. Nakapamuhay tayong malaya na. Tayo po may malaya.
Salamat sa Panginoon. Tayo po yung mananalangin na. Pray po natin yung atin pong mga kapatid. No? Every year, Chinese New Year, pag-pray natin, ang Pastor Joseph po ay papunta rin po. No? Patuloy po siyang gabayan ng Panginoon. Maging ang Pastor Jordan sa pagpunta po sa Taiwan at ang marami pa pong mga missionaries at grupo ng Pastora Rebecca ng Tita Baby. Ganon din, mamaya pag-pray din po natin yung atin pong mga kapastoran, mga teachers ng Bible School, na tayo po ay makapagpatuloy sa pagpapalago at pagpapatibay ng gawain at mga anak ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po sa biyaya po ninyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil kayo ang patuloy nagbibigay sa amin ng tagumpay. Sabi sa inyong mga salita, hindi na ako nagtitiwala sa aming espada. Hindi ako nagtitiwala sa amin pong pana. Na kami kahit humarap man kami sa labanan ng walang dala, dala namin ang tagumpay na nagmumula po sa inyo. Na pagka kami maranasan po namin ang presensya po ninyo, Panginoon, sa aming mahihirap na sitwasyon, kasiguraduhan na yon ng aming pong pagkatagumpay. Hayaan nyo nga, Panginoon, lalo po namin pong makilala kayo, Panginoon, sa aming mga sitwasyon. Lalo namin ibaling sa inyo aming pong paningin, Panginoon. As a sign na ang pag-asa namin ay nasa inyo. Our hope is in you. Our hope is in you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa inyong mga salita. Patuloy nagpapalakas sa amin. Lord, nilalapit ko po sa inyong Dorope, Taiwan. Sa paunguna po na inyo po lang lingkod, Pastora Neverisa Masaredo. At ang lahat ng kapastoran mula sa Taiwan South and North. Nihiling ko po kayo po ang patuloy na sumama, Panginoon. Kayo ang patuloy, Panginoon, na kumilos. Maging sa amin, Panginoong paghahanda. Kayo ang patuloy po na kumilos, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, na ihanda niyo po spiritually yung bawat isa, Panginoon, na idadako niyo po sa kami. Hinihiling ko po, Panginoon, ngayon pa lang, Panginoon, kayo po ay makapangusap po sa inyo po mga anak na dadalo. Upang makuha po namin, Panginoon, ang kapuspusan ng Santong Espiritu. At huwag masayang ang mga panahon na iyon, Panginoon. Bagos magtulak sa amin sa lalong mas malalim at mas mataas na uri ng paglilingkod para sa inyo, Panginoon. Hinihiling ko po ang provision po ninyo. Hinihiling ko po ang pagsama po ninyo. Maging sa mga lingkod po ninyo na napupunta at dadayo, Panginoon. Sa amin pong Pastor Joseph at Pastor Jordan, ganoon din po sa grupo ng Pastora Rebecca, Pastora Baby, Panginoon. Sa kanila pong kitchen team, Panginoon. At iba pang mga missionary, Panginoon, na naimbitahan, Panginoon, para sa ikalalawak, Panginoon, at ikatitibay ng Dorope, Taiwan. A special prayer, Panginoon, para sa lugar po ng Taiwan, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Nihiling ko rin po ang Panginoon ng patuloy niyo pong pagsama, Panginoon, sa aming mga district supervisors. Ganun din po sa mga teachers ng Bible School at sa bawat pastor, Panginoon, na pinagkatiwalaan niyo po ng biyaya, Panginoon, makapangaral at makapagpalago ng inyong pong mga kawan. Hinihiling ko po ang patuloy niyo pong pagkilos sa kanila pong buhay, ang pagsama po ninyo. Dalayan ko po na ang kalooban niyo po ang masunod sa aming pong buhay, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, ang provision po ninyo sa bawat churches na nagpe-pray ng sariling church, bawat churches na nag-i-struggle financially. Ang katugunan po ninyo, Panginoon, sa bawat churches na nag-iisip ng mga workers, Panginoon. Hinihiling ko po, send more laborers in the name of Jesus. Hinihiling ko po, Panginoon, na ngayong panahon po na ito, Panginoon, lalong lumawak, lalong sumabog ang dami, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na makarinig, Panginoon, ng inyo pong katotohanan at kaligtasan. Salamat po sa inyo. Ano man pakikipagbaka na inyong mga anak, may hirap man sa aming mga damdamin at pangangatawan, muli ninyo kaming itayo, Panginoon. Make us whole and make us holy, Panginoon. Hayaan niyo ang katawan namin, Panginoon, maging able to do your will, to do yung challenge, Panginoon, nasa harapan po namin.
at mapagsilbihan namin kayo maging ang aming pong mga kapatid. At hayaan niyo po, Panginoon, aming mga espiritu ay maging banal sa inyong harapan, Panginoon, upang patuloy kaming makatayo sa inyong presensya na may kagalakan, Panginoon, at pananabik, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po sa araw na ito. Ingatan niyo po inyong mga anak na papasok sa school, sa trabaho. Ingatan niyo po inyong mga anak na magbubukas muli ng kanilang mga negosyo. Ingatan niyo po, Panginoon, ang inyong po mga anak na magba-Bible study at hahayo at may mga pupuntahan at dadalawin. Nihiling ko po na kayo, Panginoon, ang magbigay kalakasan sa kanila sa araw po na ito. Salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Pagbati po dito po sa Door of Faith, Bacoor. Pero nandito ako sa bahay ng isa po namin pong kapatiran. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.